Ngayon ay September 1, ano po, at sabi may tanong si Jose Marichan, pakita nga natin, ano po. Sabi ni Jose Marichan, ano po, ayan, sumilip na. Pakibasa nga. Of course, si Jose Marichan ay nagtatanong kung ready na ba kayo sa mga awit niya. Pero yung readiness na ito at tungkol sa awiting papasko is beyond the song of Jose Marichan. It's actually about readiness tungkol sa Panginoong Jesucristo. And there is something about Jesus on Christmas Day, ay ito po yung pong kanyang pagliligtas sa atin. Isinilang siya upang mag-alay ng buhay sa krus, namatay ilibing, upang bayaran lahat ng ating kasalanan at nabuhay na magmuli, tinalo ang kamatayan tulad ng sinabi kanina ni Abby, ano po, sa paglilid sa ating worship. At ito ang mabuting balita na dahil kay Kristo, meron tayong kaligtasan. At ito po ang ating tinatalakay po, that we must talk about Jesus. Hallelujah. And as you talk about Jesus, we must actually proclaim Him. Don't just talk about Him. Proclaim Him, His salvation, His grace, His mercy. Mga kapatid, mga minamahal, sa Acts chapter 1 verse 8, ang sabi po doon, you shall be my witnesses in Jerusalem, Judea, in Samaria, and to the ends of the earth. Ano po? At sa mga talatang ito, makikita po natin na ang mga apostoles at ang mga alagad, several times binanggit. They preach, they share. Several times po. When you go through the readings of chapter 8, you will repeatedly see yung pong they preach, they share, ano po, they witness. Mga kapatid, mga minamahal, the Lord is calling on us to be able to always preach Jesus in season and out of season. Kaya yan po ang ating pumensahe ngayong umaga. Ano po? In and out of season, we must preach the Lord. Yan po ang sabi ng Apostle Paul kay Timoteo. Pag binasa po natin, yung pinakita kanina, ano po? Ang sabi po doon, be ready, be prepared. In season and out of season, we must be ready to share the gospel. Let us look at that. 2 Timothy chapter 4, verse 2. Preach the word. Be prepared in season and out of season. Mga kapatid, mga minamahal, importante po ito, ano po? Kahit na anong sitwasyon ng ating buhay, ang saya nila sa Jerusalem, kasama ng apostoles, kasama ng mga alagad. Tapos nagkaroon ng persecution, nagka-problema sila. Pero kahit may problema sila, dala-dala pa rin nila ang gospel. Ano po? Napunta sila sa Samaria, napunta sila sa Judea. Tapos si Philip, ano po, ay dinala ng Panginoon doon sa Ethiopian eunuch. In the midst of their problem, in the midst of their persecution, they continue to preach the Lord Jesus Christ. Ikaw kapatid, kaibigan, do you have that sense of urgency that in season and out of season, are you ready? Or are you actually talking about Jesus to the people around you? Kararating lang ho namin kagabi, early morning nung Monday, kami po ay pumunta sa Dumaguete. Tapos po, after 2 nights, tumawid kami ng Bohol. After 2 nights, tumawid kami ng Cebu. At 1 night po, at pumalik kami kagabi. At as we enjoy our fellowship together, nandiyan po yung mga picture, ano po, in the midst of our enjoyment, we continue to carry our mission. Ayan po yung mga kababaihan, ano po, pakituloy nga, ano po, as they are enjoying, napakahilig sa picture ng mga babae, ano po, tuloy-tuloy lang, ano po, ayan. We continue to share the Lord Jesus Christ. Just continue, ayan, sa gitna ng pagsasaya sa Bohol, ano po, balikan natin Bohol. Alam nyo, sa Bohol po, ito ang probinsya ni Brother Tito Dampog. Ito ang pinakamalamig na lugar sa buong Pilipinas. Alam nyo ba yon? Bohol? Bakit? Kasi hanggang ngayon, yung chocolate nila, hindi natutunaw, kahit mainit. Kaya napakalamig. Ano? Sa gitna ng enjoyment ng ating community of Shepherd, pakipakita, we continue to proclaim Jesus. Can we show the other? Ayan po. Si Pastor Alen, si Jonard, sharing 1-minute witness and the gospel, ano po, ayan po. Alam niyo po, Sister Marlet, ano po, nakasabay niya lang, nakatabi sa ano po, sa, hindi naman ferry, ano tawag doon? Hindi naman ferry yun, ano tawag doon? Ano? Ferry din tawag doon, ferry boat, ano po. Ay, sinner niya, hallelujah. Mga kapatid, mga minamahal, may the Lord speak to our hearts. Whether in times of trial, whether in times of enjoyment, we carry our mission. Hallelujah.
And that's actually what God wants you to understand. When God gave Acts chapter 1 verse 8, He was so serious that He wants every true follower of Jesus to take it to heart, to become witnesses. Pero ang problema, pagdating ng chapter 8, ang mga apostoles at ang mga alagad ayaw nang umalis sa Jerusalem. Ang saya-saya na natin dito, huwag na tayo maghiwa-hiwalay. Ganun po. Ang saya-saya na ng fellowship natin eh. Kinalimutan na nila na inaasahan sila ng Panginoon na pumunta sa, hindi lang sa Jerusalem. Inaasahan ng Panginoon sila ay pumunta sa, sa Judea, sa Samaria, into the ends of the earth. Pero, saya-saya na. So, dahil ayaw nila na seryosohin ang commission ng Panginoon sa kanila, sa Acts chapter 1 verse 8, binaligtad ng Panginoon, chapter 8 verse 1. Ano nangyari? Sa chapter 8 verse 1, pinayagan ng Panginoon dumating ang matinding persecution. Ano po? At sila'y napilitan na maghiwa-hiwalay. At sa kanilang paghiwa-hiwalay, ang sabi po diyan, doon lang nila naalaala na hindi lang pala sa Jerusalem, doon din sa Judea, doon din sa Samaria, dapat maging witnesses sila. At sabi nga sa tatang yan, yung mga apostol, ang tigas pa rin ng ulo, ayaw pa rin umalis sa Jerusalem. Pero yung ibang mga alagad, na-spread out na. Kasi talagang dumating ang persecution. Ano po? Si Saulo, naging Apostle Paul later on, ay siya ang isa sa mga nangunguna. Pinapasok ang bahay-bahay para talaga pahirapan ang mga tagasunod ni Kristo. Kaya napilitan sila. Ano kapatid, ang gusto mo? Ikaw ay sumunod o mapipilitan kang sumunod? Ano po? Sabi nga po, you and I are commissioned by God. Ikaw at ako ay sinugo ng Panginoon. Ano gusto mo? Isugo ka? O kagaya ng mga alagad at apostoles, kinas out sila. They were cast out from Jerusalem so that they will, in season and out of season, proclaim the Lord Jesus Christ. Mga kapatid, mga minamahal, listen. God is so serious in His command for us to become His witness. Why? Because in Matthew 6:33, ang sabi po doon, so that everything else will be added into us, seek first His kingdom and His righteousness. And if you are not proclaiming the Lord, advancing His kingdom, He will be prevented from adding on to you the many blessings that God wants you to enjoy. Because He is serious about it. He wants you and me to advance His kingdom and His righteousness. That's why Acts chapter 1 verse 8 is very important. Be a witness. Ano po? Don't just sa lugar na comfort zone mo. Pag ikaw ayaw mo umalis sa comfort zone mo, ikakasal ka ni Lord dyan. Papayagan niya ang mga problema para maalala mo, meron niya pala akong mission. And thank God, our community of shepherd, dito po sa picture makita natin, ano po, alam nyo, yung pag-share, yung katabi ni Sister Marlet, gusto na magpakamatay noon. Ano po? Pero nung mabahaginan ni Sister Marlet, iyak siya ng iyak. Ano po? Sapagkat sabi niya, alam niyo, gusto ko na magpakamatay. At kinuwento niya yung pinagdaanan niya. Pero salamat, nakatabi ko kayo. Salamat. Sister Marlet is just one of our community of shepherd na dala-dala niya ang mission. In season and out of season, she proclaimed the Lord. Palapakan niya natin ang Panginoon. Yan po ang nais natin mangyari sa ating lahat dito sa Hope of Glory, that in season and out of season, we will continue to share the Lord Jesus Christ. Mula sa mga talatang ito, makikita natin ang mga sumusunod na dahilan. Una, sa verses 1 and following. God commissioned you and me to proclaim no matter what. God wants you to proclaim no matter what. Sa gitna ng problema, sa gitna ng kasayahan, sa gitna saan mamapatpad, dala-dala ang misyon to share the Lord Jesus Christ. Mga kapatid, mga minamahal, may the Lord speak to our hearts. Ang nais ng Panginoon, maunawaan natin, una, letter A, that tayo po ay mga missionaries. We must become committed missionaries. Wherever we are, sabi niya, ready to proclaim in their comfort zone, which was in Jerusalem. They proclaimed there. At dumating ang Holy Spirit, at talagang namangha ang lahat. Kaya lang letter B, kuminsan nagiging reluctant missionaries tayo.
Ayaw na natin umalis sa comfort zone. Para mga Christian, enjoy na natin isa't isa eh. Wala tayong maghiwa-hiwalay. Kaya kapag yung community nyo ay hindi nanganganak at hindi nagkakaroon ng mga naaakay sa Panginoon, later on mananawa kayo sa isa't isa. Later on kayo ay mapapagod. Pero ng isang nanay, alam nyo, uwing-uwi na rin po ako sa isang linggo ko naming pag-travel, bagamat enjoy ko ang bawat segundo. Pagka pinapadala ako ng picture ng apo ko, gustong-gusto ko nang umuwi at makita yung aking apo. Kaya pagdating ko kahapon, ay pumunta agad ako dun sa aking anak. Kaya lang may bisita. Kaya umatras muna ako. Pag alis ng bisita, saka ako bumalik sa aking apo. Tuloy na tuloy yung apo ko. Pero nung marinig ang boses ng lolo, dumilat. Sabi ko, tamo dumidilat, oh. Ang sabi ni Job, Papa, sa ayon po sa research, tulog po yan. Dumidilat lang pero tulog. Hindi pala dahil sa lolo. But I was really excited. My wife and I were excited to see our apo. Alam nyo, yung bagong buhay, nagbibigay ng ng joy, di ba? Kaya, anong nangyayari mga kapatid, mga minamahal? Kapag yung community mo, wala nang nanganganak. You don't talk about people whom you usher to Jesus. Wala na born again out of your wonderful and beautiful fellowship. Ay nako, mapapagod kayo. Mananawa kayo sa isa't isa. Mga kapatid, ito nangyari sa mga apostoles. Dito sila sa Jerusalem, comfort zone. Oo nga, nag-proclaim na sila doon, praise God. Pero, ang utos humayo eh. So, they became reluctant. Kaya pinabayaan ng dumating ang problema. Pinabayaan ng dumating ang persecution. Ikaw, huwag mo nang antay makas out. Hallelujah. Sabi mo sa katabi mo, ha? Huwag mo nang antay makas out pa. Ha? Don't be a reluctant missionaries. Pangatlo, they became accidental missionaries. Bakit? Nung sila ay ma-spread, doon nila naalaala, ako nga pala may misyon. Kaya by accident, nagbalik sila sa misyon na binigay sa kanila ng Panginoon. Mga kapatid, mga minamahal, mamili po kayo. It's either you're willing to be sent out or God has to cast you out from your comfort zone so that you can share the Lord Jesus Christ to other people. Pangalawa po, mga kapatid, God made us, bearer of good news. In proclamation. You've got the good news. Tulad po nung nasira ni Sister Marlet. Alam niyo ba, papakamatay na siya. Pero nung mabahaginan siya, lumiwanag ang kanya, gumaan. Parang nabunutan siya ng tinig. Ganun ang kapangyarihan ng Panginoon. Can I hear other amen? People need the Lord. People need the Lord. Yung binahaginan ni Atenelia, kabataan, pag titignan mo, maganda at maayos. Pero nang sira na niya, ang tindi pala ng pinagdadaanan ng bata. Wala na siyang reason para ipagpatuloy pa ang buhay, ang bata niyang buhay. Sapagkat siya po ay namumulestya ng kanyang kapatid, ng kanyang tatay. Kaya talagang, when you look at her, okay naman. Pero deep within, she is really hurting. But when Atenelia shared Jesus to her, suddenly, nagkaroon siya ng pag-asa. Kapatid, kaibigan, ikaw, you are bearer of good news. Hallelujah. Yung aking sinram, busy siya. Hindi niya ako ma-entertain sapagkat nagtitinda siya ng kape. So, merong strong witness sa akin si Lord na siyaran. Kaya, sinaga ako, bumili tuloy ako ng kape. Kahit puro na kami kape. Kape na kami ng kape. At habang tinitimpla niya yung kape, doon ako nagbahagi. At nalaman ko yung kanyang mga problema. Yung burden sa bigat niya. At nang ibahagi ko ang Panginoon, and when she prayed to receive the Lord, pagdilat ko, maluha-luha siya. At pinakita niya yung kanyang braso. At pagtingin ko, nakatayo ang mga balahibo. Ang sabi niya, alam niyo po, hanggang hita, binti, tumayo po ang balahibo ko nang tanggapin ko si Jesus sa puso ko. Wala bang palakpak sa Panginoon? Ladies and gentlemen,
People need the Lord. And you happen to be the bearer of that good news. Ang problema, we don't give value on what we have. Sister Jenny, patapos na kalagitnaan ng kanyang pag-share, ang sabi sa kanya, bakit nyo ginagawa to? Kasi apparently nakita niya na kami ay sumisimple habang nag-aantay ng aming sasakyang barko. Ano po? Bakit nyo ginagawa to? Taray pa. Sabi ni Jenny, well, kasi may nagbahagi sa amin dito at nagkaroon kami ng pag-asa. Ayaw namin sarilinin. Gusto namin ibahagi kung ano yung tinanggap namin. Doon lang bumukas ang kanyang mukha. Mga kapatid, mga minamahal, people need the Lord. Can I hear other amen? And you happen to be the mouthpiece of the Lord. Remember, what you've got is the good news. What you've got is what the people needs. Bakit? Una, letter A, is the good news of salvation and reconciliation. Na dahil kay Jesus, ang tao nahiwala sa Diyos ay napapanumbalik. At dahil napanumbalik, parang hose, tutuloy-tuloy ang biyaya. Kaya kailangan ng tao manumbalik sa Diyos. At ito'y sa magitan lamang ni Jesus. Kaya kaligtasan sa impyerno at reconciliation para tuloy-tuloy yung biyaya. Yan po ang nakita natin. Sabi niya si Philip, he proclaimed the Messiah, the Savior. Letter B, that's the good news of deliverance and power. That when a person accepts the Lord Jesus Christ into his heart, ano po, the dunamis, the presence of the Holy Ghost will be in him or in her. And there will be great power. Ano po, there will be deliverance. Hallelujah. Sa mga hopeless na tao, ano po, noong Sabado, kahapon, ako'y pagising namin, nag-walking kami mag-asawa. At pagkaraan, the Spirit of the Lord spoke to me to go back. And when I look back, I saw the security guard naglalaro sa computer, pero mukha niya malungkot. Sabi na sa ako, bakit ka babalik? Sabi ko, the Lord wants me to share the gospel to him. Sabi niya, sige. Pag siya po nagsishare, ako prayer warrior niya. Pag ako naman nagsishare, siya naman ang prayer warrior ko. So sabi niya, sige, I'll pray for you. At sinare ko po, ito po yung picture niya, ano po yung kangina, pakita natin. Siya po yung gwardiya. Nawawala na siya ng pag-asa sa buhay. Ano po, ayan. Nawawala na siya ng batang-bata. Nawawala na siya ng pag-asa. Nag-aantay na lang siya ng pagdating ng kanyang karelyebo. Uwi na siya. Pero paikot-ikot na lang ang buhay niya. But when I share the Lord to him, sumigla po siya. Kita mo yung mukha niya. In fact, he understood the gospel so much that he wanted to know how to share the same sa kanyang wife at sa kanyang anak. Because he understood that what I've given him is the hope that nobody can offer except Jesus. Can you hear other amen? At nung kami magwawakas na sa prayer, sabi ko, ano ba ang gusto mong pag-pray ko sa iyo? Sabi niya, parang nabuhay ako ang pangangarap ko. Meron akong pangarap doon pa. Sabi ko, ano yung pag-pray natin? Sabi niya, gusto ko pong maging negosyante. Naalala ko tuloy si Brother Tito. Si Brother Tito Dampog. Siya po ay dating gwardya. Ano po? Dati siyang gwardya. At nang isuko niya ang buhay sa Panginoon at lakaran niya ang Panginoon, nako, ngayon siya po isang matagumpay na negosyante. Pinagpala po. At ngayon, patuloy po na nagbibigay siya ng Bible, ng Gideon 300. At kami, nasa Mississippi, doon ay kami isinama minsan, ay dala-dala pa rin niya yung Bible. At meron kaming time para mamigay at mag-share. Mga kapatid, in season and out of season, kahit yan ay sa bakasyon, kahit yan ay kasayangan, look around! There are people who need Jesus. And you and I are bearer of good news. Are you bearer of God's good news? Can you hear another amen? People need to be delivered. People need to experience the power of God. Itong young man na ito, talagang sumigla siya. Sabi ko, alam mo, hindi ka ipapahiya ng Panginoon. At binigyan ko siya ng YouTube online natin. At sabi niya, makikinig po ako dito lagi. Praise God. Mga kapatid, mga minamahal, we are bearer of God's good news of deliverance and power.
And letter C, we are bearer of joy, great joy. Hindi lang joy, great joy and hope. Hallelujah. Ang sabi sa talatang ito, ano po, there was great joy in the city. Hallelujah. There was great joy in the city. Bakit? Let us look at verse 6. When the crowd heard Philip and saw the signs he performed, they all paid attention. Balik natin. Verse 6. They all, pakibalik yung slide. They all paid attention to what he said. Mga kapatid, mga minamahal, pakisabi nga po yung paid attention. Pakilakasan po. Saan attention? To what he said. And what he said is the Word of God, the message. Importante po, when we are listening to the message of God, we pay attention. We pay close attention. Kaya pag kami mag-pop up sa cellphone mo, huwag mo agad tignan kung sino yung nag-text. Mamaya na. Kasi nakikinig ako ng Word of God eh. Amen? Tignan mo yung katabi mo sa'yo, mamaya ka na mamaya ka na sumagot sa text. Kapag dumadalo ka ng gawain, tapos may kinukwento ka, mamaya na, makinig muna tayo. Amen? Sa Acts chapter 2, verse 37, ang sabi po dyan, ano po? Acts chapter 2, verse 37, habang nakikinig sila ng Word of God, napupunit ang puso nila. When the people heard this, they were cut to the heart. Alam nyo, yan po ebidensya ng totoong born again eh. Yung tinatablan ng Word of God. Nakakat ang puso. Kaya tayo, minsan masaya tayo mga Christian. Ay, salamat, ang dami natin tayo mga Christian. Pero pag tayo na lang din, problema yung dapat tayo ay nagpo-proclaim. Para mas matindi ang saya dahil may naaakay tayo sa Panginoon. And that's the reason why we have reason to celebrate our anniversary. Kaya the first celebration natin ay this Saturday, 1:00, dito po tayo, para patuloy tayong tulungan, hasain, sa 1-minute witness, sa pagdi-disciple, And there is greater joy when you and I are able to share the Lord Jesus Christ. Mga kapatid, mga minamahal, may the Lord speak to our hearts, This is the message of great joy. Pang-apat, letter D, this is a good news of obedience and submission. So yung pong Ethiopian eunuch, matapos na marinig niya yung gospel, verse 12, sabi niya, anong hadlang para ako'y magpabautismo? Dito rin naman po, makita natin, matapos sila makapakinig sa mensahe, agad sila nagpabautismo na ikaw ay namatay ng kasama ni Kristo at ikaw ay nabuhay na muli at ikaw ay namumuhay sa buhay ng pagsunod. Mga kapatid, you've got the good news. Sino dito merong bearer of good news? Sumigaw na malakas na amen? That's the reason why you and I must, in season and out of season, must proclaim the Lord Jesus Christ. Sa panahon tayo masaya, proclaim. Sa panahon tayo malungkot at may problema, proclaim. And God will take care of our situations. Mga kapatid, mga minamahal, may the Lord speak to us. Sa verse 25, I love this. 14, verse 14 muna po, verse 14 na Acts chapter 8. When the apostles in Jerusalem heard that Samaria had accepted the word of God and testify about Jesus. It's about Jesus. It's about Jesus. Pangatlo at panghuli, mga kapatid. In season and out of season, we are to proclaim the Lord because you and I are commissioned to proclaim, to usher the already seekers. People who are seekers in our lives. Hallelujah. Mga kapatid, sabi ng Panginoon, ang daming anihin ko, konti taga-ani. Meaning, ang daming taong handa na. Handa na. Alam nyo, nung binilang namin, 127 yung nag-pray to receive Christ. Pero alam niyo, hindi lang 127 times na nag-share nung binilang namin, yung aming pong grupo, throughout our 1 week na travel. Pero yung iba, reject. Sabi nung isa, habang kami nasa pier, kanya-kanya kaming hanap. Sino ba yung isa na paglapit niya? Sabi ng babae, pangatlo ka na. sabi, pangatlo na yung lumapit. Ayaw niya. Sabi naman ng isa, hindi ako interesado.
Ako nga, nag-share eh. Sabi ng shareran ko na magpe-pray na. Sabi ko, gusto mo mag-pray? Ikaw na lang. Diba, paliwanag na naman ako. Pray na tayo. Ikaw na lang. Hanggang sa natapos, ikaw na lang. Ang mahalaga, na-share ko. Meaning, there are people who are not ready. But mind you, there are more people in your life who are already ready. Kaya lang, hindi ka courageous enough, hindi ka bold enough, wala kang sense of urgency. Kaya parang, sabi ng Biblia, marami nang anihin eh. Iba tuloy ang umaani, naliligaw tuloy. Ikaw ang dapat umani. Sa mga talatang ito, verse 26, letter A, God is sending divine appointment in our lives. Every day, there are people who are ready. Sa talatang ito, si Philip, binulungan ng Holy Spirit na umalis doon sa Samaria. Doon marami makikinig sa kanya. Pero dinala siya sa ilang na lugar na walang katao-tao. Kung tutusin sabihin ni Philip, ba't mo ko dinala dito, Panginoon? Walang tao. Pero nag-stay lang siya. Maya-maya, dumarating ang karwahe ng Ethiopian eunuch. A very influential person. Yung pala, meron palang divine appointment. Alam niyo ba, every day, look to the right, look to the left, there are divine appointments na itinalaga ang Panginoon sa iyo. Kaya kailangan equip mo sarili mo. Paano mag-share? Kaya huwag ka mawawala sa Sabado. Sabi mo sa katabi mo, ha? Huwag ka mawawala sa Sabado. Alauna. Hallelujah. We will further be strengthened on how to share. Because God is sending divine appointment. Ano po? Mga divine appointment sa ating buhay. Alam nyo, habang kami nagsishare, meron isang janitress, dahil siya naglilinis, napapansin niya, itong grupong to ha? Talaga nakita niya yung grupo namin, pasimple, hindi kami nagpipreach, talagang upuan, kakausapin, one-on-one. Kaya, alam nyo, sa Bible School, tinuturuan ng mga magpapastor na mag-preach. Marami na maging mahusay mag-preach, pero hindi marunong kumausap sa isang tao para tulungan siyang tumanggap at tulungan siyang lumago. Pero mag-preach kaya. Pero kausap, hindi pwede sa Hope of Glory yun. Sa Hope of Glory, bago ka magpastor, kailangan marunong ka mag-akay ng kaluluwa sa Panginoon. At meron ka na-akay. Nakita niya, siya nakapasid, naka-observe siya. Habang nag-janitress siya. Tapos nakita niya, nagpe-pray. May mangyak-ngiyak, nakita niya. Kaya alam niyo, nag-pray siya raw sa puso niya. Sabi niya, Diyos ko, sana may lumapit din sa akin kahit janitress lang ako. Iniisip niya, niyalapitan lang namin yung mga kliyente, yung mga at lumapit sa kanya si Pastora Edna at ibinahagi sa kanya. Iyak siya ng iyak. Sabi niya, sinagot ako ng Diyos kasi prayer ko may lumapit sa akin. Kaya nung after that, ako at saka si Tess nagpunta ng CR, ay naroon siya sa labas, at habang nag-aantay ako kay Tess, nag-attempt akong sharean siya. At pagkaraan, sabi niya, may kumausap na po sa akin, si Pastora. At ang saya-saya niya. Mamaya, lumabas si Sister Tess, sabi niya, parang kamukha niya po si Pastora. Ayan. And she was very happy. Palapakan niya natin ang Panginoon. God is sending divine appointment not only to us when we went to Dumaguete, to Bohol, and to Cebu. God is sending ngayon, after the service, God may send people who are ready to be harvested. Letter B, God will give you divine direction. Don't worry. Naku, hindi ko alam, paano ba? Basta sumunod ka. Bibigyan ka ng divine direction. Tulad sabi niya ang Panginoon sa kanya, sabi niya, go to that chariots and stay near. So may direksyon, bibigyan ka. Huwag ka mag-alala. He who commissioned you will also empower you. Kaya, lumapit siya. At paglapit niya, nadinig niya, nagbabasa ng Bible. Kaya napatakbo siya. Alam niyo, sinasabayan niya chariots. At habang sinasabayan niya, naririnig niya, nagbabasa ng Bible. The Ethiopian eunuch came all the way from Jerusalem, from Ethiopia to Jerusalem to Ethiopia, para po sumamba. May seeker's heart yung mama. Mabait yung mama.
Pero, hindi pa niya tinatanggap si Jesus. Kaya the Lord sent Philip so that even though he is already knowledgeable about the Bible, even though he was already familiar about the Bible, kailangan niyang actually may mag-usher na tumanggap siya kay Jesus. Kaya sabi diyan, from that scripture, hallelujah. Mga kapatid, don't worry, don't be afraid. The Lord will give you direction. And thirdly, the Lord will give you the divine moment. Yung at the right time. Ikaw ay gagabayan ng Holy Spirit na magsalita. Ang sabi po dyan, letter C, makita natin, verse 30, sabi niya, do you understand what you're reading? Sabi niya, paano ko maintindihan kung wala nagpapaliwanag sa akin? And look at the letter C. Letter C, ang sabi po dyan, the eunuch asked Philip, tell me, sino tinutukoy dito? Letter C. That's letter B. Let's go to letter C. Importante, mga kapatid, na maunawaan po natin. God will give you the divine moment. Hindi bang ready na mag-engage? This is what is beautiful with 1 minute witness. Engaging talaga. Kahit yung ayaw magsalita, pag nagsimula ka na sa 1 minute witness, isasalita. Because they will feel that you are not concerned about your message, that you are concerned about that person. Kaya letter C is very important. Divine moment. At letter D is the divine message. Hallelujah. Verse 35, ang sabi po dyan, then Philip began with that very passage of Scripture. Hallelujah. Remember, it's always Bible-based. Bible-based. At hindi lang po yun. Hindi lang tungkol sa Bible. Kasi yung Ethiopian eunuch, ang dami alam na sa Bible Kaya lang yung portion na binabasa niya tungkol sa hindi niya maintindihan. Pero he must be familiar with the Bible. That's why he are traveling a long way just to worship. Because he understood that the true God is the God of the Israelites. Pero he needed to hear about the need to accept Jesus. Kaya sabi po yan, look at that. Then Philip began with that very passage of Scripture. And, sabi? It's about Jesus. Tell him the goodness about Jesus. That's a divine message. Mga kapatid, mga minamahal, may the Lord speak to us. After na siya ay magpabautismo, inalis ng banal na Espiritu si Philip sa last verse, sa verse 40. At napunta naman siya sa Azotus and traveled about. At anong ginagawa niya? He continued to preach the gospel. Hallelujah. Mga kapatid, mga minamahal, wherever you are, ngayon, after service, as you eat, pray. Sino ang divine appointment ng Panginoon? As you celebrate the Lord's Supper, ang sabi ng Panginoon,